beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi saan man dako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Kagigising ko lang. Ayan, yun. So mga kababayan ko, shoutout po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandiyan dyan na si Pilipina, Pilipina. Nandiyan na rin si Chris Rose Babe, si Mary Jane Pascual, nandiyan na. Si Annalisa Uso. At syempre nandiyan na rin si Hernandez Pagadora. Opo, nandiyan na rin si Jing Martin, si Priscilla ano ba to? Nako, labo ng mata ulit kasi basta shoutout po sa inyo lahat para mabilis tayo. Eto na nga mga kababayan ko. Nako, si Bongo, hihiwalay na kay Sara Duterte. Bakit? Mag-asawa ba sila, Mima? Bakit hihiwalay? Hihiwalay na mga kababayan kasi nga ho, mukhang hindi na ho siya welcome sa PDP, mga kababayan. At saka alam nyo na, sabi nga ng marami, laging naglalaro sa siya ay sigurado. Oo. Playing safe ba, mga kababayan ko, no? At eto na nga, naku, ubusan na ng lahi ito. Ang gera po dyan po sa Middle East, talagang napakahirap pang matapos-tapos. Dahil nga ho dito sa kanilang mga sinasabi na wala daw susuko. Sabi rin ng Amerika, hindi rin sila susuko. Sabi ng Iran, hindi rin susuko. Sabi rin ng Israel, hindi rin susuko. Wala na, mag-ubusan na kayo ng lahi dyan. Para mabilis matapos. So yan ang ating tatalakay ngayong umaga mga kababayan ko. At syempre, eto nga, umpisa na natin mga kababayan, eto nga kay Bongo. Si Bongo Ayan mga kababayan ko, sabi rito, si Vic Rodriguez na ba ang nagpapatakbo ng Partido Demokratikong Pilipino ni Digong? Talaga ba? Bakit winalis? Ayan mga kababayan, bakit winalis na sa bakuran ng PDP si Senator Bongo ng mga kingmakers ni Vic sa third floor studio? Mga kababayan ko. Paano kaya ito? Pero sa totoo lang kung maiisip nyo naman, si Bongo parang tahimik at saka hindi masyadong sumasama sa nila Sara Duterte, 'di ba? Bakit hindi nagcha-charge? 'Di ba mga kababayan ko? Pansin nyo ba? At saka yung pagpunta nga dun sa sa Dahig para bisitahin si Rodrigo Duterte, given na yun, wag kayong maniwala kay Mima. Bakit daw hindi pumupunta? Minsan kasi si Mima hindi rin nag-iisip sa content niya. Si Mima, ayan, tingnan nyo yung puwet. Ayun, tingnan mo. Ayan. Minsan kasi mga kababayan, hindi rin nag-iisip yan si Mima. Sabi ba naman niya nakita nyo ba na pumunta na ng Dahig? Hindi yata alam ni Mima na may warrant of arrest yun. Kaya hindi siya pwedeng pumunta round. Di ba? Bakit si Bato nakapunta dati? Hindi siya nakapunta. Ano ka ba? Kahit si Bato hindi nakapunta. Katulad ni Bato, mga kababayan, na hindi rin makapunta-punta sa Dahig. Ano po? So ngayon, mga kababayan, eto na nga. Pag-usapan natin to. Ako, sa tingin ko, syempre si Bongo, eto kasi sumusuporta lang to sa tatay sa tatay ni Sara. Hindi talaga siya sumusuporta kay Sara. Kung meron man tayong nakikita na mga pagtitipon nila dahil yun kay Duterte. Pero, mga kababayan ko, itong si Bongo, sama lang ito Di ba nga, ito nga ang dahilan ng pag-aaway-away nila. Di ba? Na minsan nga yan tama naman si Mima na minsan, merong isang entablado dyan po sa may Pampanga na umakyat po si Baste Duterte at binanatan si Bongo. Di ba? Kumpare taka. Gumaganon-ganon pa nga yan si Baste na nagtatampo kay Bongo. Tapos po mga kababayan ko,
dito naman ho, sa mga nangyayari, talagang para bang si Bongo may pangarap no? Oo, sabi nga nung isa nating kaibigan, hindi naman habang panahon alalay lang. 'Di ba? Malay nyo naman may pangarap din maging presidente yan. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan, nag-number 1 bilang senador. Ano po? Noong nakaraang halalan. Syempre, malay nyo ba kung pinapangarap niya na maging presidente? Malay nyo tumakbong presidente. Tama. Ngayon, kung tatakbong presidente kasi hiwalay naman yung mga supporters ng matandang Duterte at iba rin yung supporters ni Sara Duterte, okay lang yun. Tumakbo kayong dalawa. 'Di ba, no? Ako okay lang yun para mahati-hati na yung boto nila 'di ba? Ngayon dito tayo. Mukha bang meron bang alam si Vic Rodriguez dito kay Bongo na tila ba bakit hindi nila winawalis o tinataboy tinataboy, masakit yan mga kababayan ko. Pagka tinaboy ka at nasaktan ka, sigurado merong bawi yan. Tama mga kababayan? Oo, merong bawi yan sigurado. Kinakabahan ako, Boss Mike, na si number 1 si Robin. Hindi siguro. Oo, wala yan. Na-discarril na ang pangarap nilang magpresidente kasi presidente kasi Lenny tayo this time. Ayun na nga 'Di ba, Leonora Brown? Ngayon, eto pa mga kababayan ko. Napakadali lang unawain nito na siguro na-booking na si Bongo sa kanyang mga plano. Kaya syempre, alangan naman na panatilihin pa siya sa PDP kung nabuko na siya sa kanyang mga plano. Tama? Kaya ngayon, ang ginawa nila, kaysa naman maging pabigat o maging hadlang o maging tinik nila, tanggalin na natin para alam na natin kung sino yung maiiwan na mga taga-suporta niya sa atin. Sasama ba sila kay Bongo o mananatili sa atin? 'Di ba? Ganon, mga kababayan. Ako mga kababayan ko, maliwanag to na mukhang hiwalayan na ito. Mukhang hihiwalay na ng landas si Sara Duterte at saka si Bongo. Ang mga Duterte at si Bongo. Maghihiwalay na ng landas ng Garneray. 'di ba? Si Bongo pa kanan, si Sara pa saan? Papunta, pa impyerno, mga kababayan. Ngayon, ano ang mangyayari po rito? Sabi nga ni Rosalie Agsalit, baka drama na naman nila yan. Tingin ko hindi kasi nung araw, kung inyong matatandaan, yung pong pagtakbo ni Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Sara Duterte at nagagalit si Digong noon, natatandaan nyo, sinisiraan niya si Pangulong Bongbong noon. 'Di ba? Sabi ng mga DDS, kasi mga bobo nga yan Sabi ng mga DDS na sumuporta kay Pangulong Bongbong, sabi nila drama lang yan ni Digong, drama lang yan ni Digong, 'di ba? Yun ang mga sinasabi ng mga bobong DS vlogger noon. Sabi ko naman, hindi ako naniniwalang drama yan. Hindi ganyan ang drama. Edi nagkatotoo nga na hindi drama, di ba? Di ba? Tama? Puding bisan, sige. Antayin nyo, baka mag-boreless na naman uli si Jan Angeles sa likuran. Di ba, mga kababayan, so yung mga ganito, tingin ko hindi na drama ito. Maaaring si Bongo gusto niya niyang makasurvive. Baka nakakalimutan nyo, meron itong warrant of arrest galing sa ICC. Di ba? Di ba? Addictus Rex na, meron warrant si Bongo sa ICC. Malay nyo naman, baka sumisip-sip sa administrasyon na Mr. President, susuporta na ako sa iyo. Pero sana yung aking warrant wag mo nang paabutin dito. 'Di ba?
Kasi kayang-kaya naman ng gobyerno yun naharangin Tama, mali, mga kababayan. Siguro, Mr. President, pwede ho ba makipag-usap sa inyo? Sa totoo lang naman, hindi ko naman gusto si Sara. Kunyari, ako si Bongo. Alam nyo naman na kay Digong lang ako sumusuporta. Mr. President, pwede bang pag-usapan natin to? Di ba? Pwede bang ano na lang? Lalaglag ko na lang si Sara. Basta wag mo lang akong ipapadala sa dahig. Di ba? Mga kababayan, delikado 'yan, di ba? So pwede mga mangyari yung mga ganon, mga kababayan. Kaya etong mga ito, maaari na nakita nila. Di ba? Nakita nila na mukhang itong si Bongo nagbabalik loob na sa sa tao na makakatulong sa kanya. Pwede 'yun, mga kababayan ko, 'di ba? 'Yon. Eto mga kababayan hindi naman hindi naman kaila sa inyo na si Sara Duterte ay sandamakmak sandamakmak ang mga issue ng korupsyon. Malay ba natin kung ayaw niyang maging roon, 'di ba? Ma-associate kay Sara Duterte dahil nga sa dami ho ng mga issue na kinasasangkutan. At isa pa, mga kababayan ko eto. Maaari, mga kababayan, na kung si Sara Duterte ay ma-impeach, mga kababayan, tama naman si Mima. Mas may kay naman itong si Bongo. Kung ikukumpara nyo naman kay Baste, kay Pulong, at kay sino pa ba? Wala na. Diba? Alangan naman si Hanilet patakbuhin nila. Wala namang kakay-kayon doon. Ngayon, kung sakali na ma-impeach si Sara Duterte, sino ang pwedeng ipalit nila? Wala na. Malibang kay Bongo. Tama? Yan. Mga kababayan ko Si Bongo. Wala nang iba. Ngayon, dahil nga pagkakataon nga yan minsan lang dumarating ang pagkakataon sa buhay ng tao. Hindi pa ba i-grab ni Bongo yung pagkakataon na siya na yung pwede na tumakbo dahil wala na nga si Sara. Naku, mga kababayan, di ba? Hampas cellphone. Di ba, mga kababayan ko? Pwede. Bakit hindi? Mga kababayan, pwede yan. Wala na iba itatakbo Saan pa pupunta? Alam nyo naman yung mga DDS, mga kababayan, sabik na sabik sa victory. Dahil nga pangarap na nga nila yun ngayon, kita nyo, anong ginagawa nila? Ang Pangulong Bongbong Marcos ay napakaraming ginagawang mga proyekto. Maraming nagagawa sa kanyang trabaho. Isa na nga ho dyan yung bagong-bago. Alin ho yung bagong-bago? Yung pong pag-aproba ng Iran sa pagdaan ng ating mga barko para makahakot ng mga krudo, langis at gasolina. Dyan sa Strait of Hormuz, mga kababayan ko, na yaan po nandiyan dyan nga po sa tabi ng Iran, na lahat ho ng mga dumadaan dyan ay kung gusto nilang bombahin, bobombahin nila. Pero sa inisyatibo ni Pangulong Bongbong Marcos na pakikipag-usap sa leader ng gobyerno ng Iran, pinagbigyan ho tayo na makadaan. At hindi lang ho yun, hindi pa ho tayo magbabayad sa kanila ng toll. Ibig sabihin, daan kayo dito sa amin, magbayad kayo. Parang toll pay, mga kababayan. So ngayon, iyan ho ay malaking bagay na maaari ho talaga na kahangaan ng maraming mga DDS. Kasi nga ho, mga kababayan, hindi ho maitatanggit, hindi maitatago sa lahat ng mga Pilipino na ang Pangulo sa ngayong panahon ay nagawa niya ho yun, na makipag-usap at wala pa hong 12 oras, approve agad yung ating hiling na makadaan yung ating mga barko.
So ngayon, ang bango-bango ni Pangulo dyan. Napakabango. O ngayon, ang ginagawa nila, i-divert po yung issue. Ano yung issue? Oo. Yung issue nga ni Pangulo na talagang ang Pangulo ngayon napakabango sa Pilipino, kailangan nila siraan. Samot-sari yung ginagawa nilang paninira ngayon. Dahil nga po, ulitin ko, napakabango sa mga Pilipino ang ginawa ni Pangulo na masigurado na tayo ay hindi magsha-shutdown yung ating mga, mga pabrika, lahat, sasakyan, mga kuryente, hindi tayo madadanas ng maggagasera. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Yun po yung malaking bagay na hindi ho alam na marami. Na kapag wala tayong gasolina, wala na ho tayong telebisyon, wala tayong live, wala tayong laptop, wala tayong cellphone, wala. Saan natin i-charge yan kung walang kuryente? Di ba mga kababayan? Pero po dahil nga po sa inisyatibo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi mangyayari sa atin yung katulad ho na nangyari sa Cuba. Ang kanilang Malacanang lang parang Malacanang, yung kanilang munisipyo o city hall o ano ba tawag nila ron. Yun lang ho, yung may kuryente. Nakuha nyo? So ngayon, yun po yung nahadlangan ni Pangulo. Hindi niya hinayaan na tayo mahirapan na maggasera, mahirapan na magbomba sa poso. Kasi kapag walang kuryente, wala rin ho tayong tubig. Walang tutulo sa mga gripo. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ha? Di ba? Sabi nga ni Addictus Rix, pero hindi tayo umabot sa ganong senaryo dahil nga kay Pangulo. Inano niya yun sinigurado niya na hindi natin dadanasin yun. Yung ground, ano ba yan? Back to zero. Di ba? Anong ginagawa nila ngayon? Kesyo daw meron daw malalang sakit ang Pangulo. Kesyo daw mga kababayan malapit na daw mamatay. Kesyo daw magiging presidente na daw si Sara ngayon 2026. Kasi nga daw mga kababayan, ang Pangulo ay malala na daw yung sakit. Mga ganon, mga kababayan ko. Di ba tinalakay ko na nga ito, mga kababayan, na fake news nga yan. Pero kung titignan ninyo yung mga comment section, marami pa rin silang na papaniwala, Di ba? Marami pa rin silang napapaniwala. Pero mga kababayan ko ilang beses na natin pinapaliwanag na peke nga yan. Pinak-check na rin. Peke nga. Pero yung mga DDS, yun talaga gusto nila. Yung mga peking balita. Yan ho ang kaibahan ng mayroong alam. Mayroong po, ewan ko ba. Buti pa ang bank account nga ni Sara Duterte may laman. Pero yung mga utak nila, kasama na si Sara, 10 ng mga alagad niyang DDS, wala. Mga kababayan, walang laman yung mga ulo nila. Walang laman na utak yung baon ng ulo nila, mga kababayan ko. Buti pa yung account ni Sara Duterte, maraming laman na kwarta. Ano ba, mga kababayan? Ganun ho sila Yung, kita nyo dito lang ho natin huwag na tayong lumayo Pag-usapan na lang natin naniniwala po sila sa fake news. Di ba? Yun ho isa na hong isang matibay na ebidensya na talaga itong mga DDS nuknukan at saksakan ng mga tangat bobo Di ba mga kababayan ko? Yan! Our beloved Boss Mike!